programa na to nagkaroon ng mga bagong terminologies. So, pag sinabi pong online marketer, ito po isang First Vita Plus dealer. Siyempre registered, siyempre active status na nag-e-engage or gumagawa ng benta-benta and nagdi-distribute ng First Vita Plus products to non-dealers. Okay, so ibig sabihin, ito ay mga users lamang, hindi pa po sila dealer sa online platforms. Katulad po ng, basta online, katulad ng halimbawa, nagbebenta ka sa Facebook mo o kaya sa marketplace o kaya po nagbebenta po kayo sa mga carousel, okay, o kaya Lazada, Shopee, yun. So yun po yung tinatawag na online platform. Okay, so ang social media naman, ito yung Facebook natin, Instagram natin, Twitter natin, social media naman ang tawag doon. Pero ang online marketers program kasi ang sakop niya lahat ng online platforms. Kung saan po kayo nakakabenta online. So kasama po dyan yung mga selling sites. Okay? So simula ngayon, ang tawag po sa online marketer ay OM. Pag nakita niyo po yung salitang OM, ibig sabihin online marketer ang kanyang meaning. Okay? Next is yung definition ng dealer account. Ang dealer account ay isang dealership account kung saan registered ito sa isang First Vita Plus dealer. Katulad po sa atin, ang meron po tayo ngayon is a dealer account or a dealership account. Kasi rehistrado po yon sa isang tao, sa isang pangalan, at First Vita Plus dealer po yun. Okay? Meron po tayong bagong term. Ito po yung product account. Ito po isang dealership account na nirehistro ng isang online marketer sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga health packs through authorized accumulation. Pwede po sa isang individual, pwede po sa multiple individuals lang ito. So ito ngayon, ang tawag ay PA. So ang product account po ay isang account na wala po itong pangalan. Product account lang talaga siya. Okay, so pwede na ngayon mag-register ng product account lamang. Wala po siyang name, it is not a dealer, it is only a product account. No? So isa po yan sa mga good news ng OM program. So next is, what does it mean yung flagship product na term? Okay, ang flagship, ito po yung mga main product lines natin. Ibig sabihin, ito po yung mga binebenta as a power pack. Okay, so tawag po dyan ay flagship. Ang kasama dyan ay yung standard, lahat ng standard variants, lahat ng gold variants, lahat ng platinum variants, lahat ng titanium and P-Solutions variants. Flagship yan silang lahat. But for this program, sa OM, hindi po kasama sa registration ng OM ang P-Solutions. Okay? Pero flagship product yan siya. No? Tapos power pack rin siya. Okay? So next is, ito na, yung application guidelines ng ating online marketers program. So, First Vita Plus dealer ka, tama? Nagbebenta-benta ka online. So ang mas maganda po, makapag-register ka as an OM kasi marami siyang mga benefits. Okay? So paano mag-register? Pwede po kayong mag-text or Viber or message PM kay Miss Vita. Pwede rin po kayong pumunta ng First Vita Plus main office. Punta po kayo ng product centers. Meron po doon online marketer registration form. So katulad po ng akin, yan, nag-print out po ako ng akin kasi galing to kay Miss Vita eh. So kailangan po itong fill upan and then isa-send po natin pabalik sa main office o kaya sa product center para ma-forward sa office o kaya po kay Miss Vita, pipicturan mo tapos isa-send out mo. No? Tapos meron pong magbabalik ng reply or confirmation sa iyo. Tapos later, pag okay na po, papadalhan ka rin ng logo mo na First Vita Plus online marketer ka nga. Okay? So isa po to sa mga makakapagpalakas ng benta mo online kasi yung shop mo ngayon o kaya yung Facebook page mo o kaya yung post mo, meron ka nang pwedeng ilagay na logo kung saan nagpapatunay na totoong online marketer ka ng First Vita Plus company. Okay pa? So dito po sa inyong online marketers registration form,
syempre, ang hahanapin po dyan yung mga details natin, di ba? Like yung pangalan, yung dealer number mo na gusto mong i-register as OM. Kasi di ba sa isang dealer, marami tayong dealer numbers, tama? 1 up to 16 accounts ang meron tayo. So pwede po kayong mag-assign ng isang number doon that will become your OM number. Okay? It can be your main account, or kung meron po kayong gustong ibang dealer number, halimbawa, yung number 16 account mo na, make sure na yun po yung sigurado ka na dun po kayo magbibuild ng inyong OM line. Okay? Tapos, kailangan nyo pong isulat lahat ng existing nyo na online selling platform. So kung meron po kayong account sa Lazada or sa Shopee, kailangan nyo pong isulat kung anong name ng shop nyo doon. Kung meron po kayong Instagram, anong pangalan. Kung meron po kayong Facebook account o kaya Facebook page. Ako kasi 5 ang Facebook page ko eh. Okay, so kailangan yun lahat maisulat. No? Pati Twitter mo kung meron ka rin. Okay? Later on, halimbawa, after 2 months, 5 months, naisip mo, ay, magawa kaya ako ng bagong Facebook page. Pwede po kayo magpa-amend. Ibig sabihin, ipapadagdag nyo po yun dun sa dati nyo pong application ng OM. Okay? Hindi nyo na po kailangan mag-apply ulit ng another OM. Okay? I-amend na lang, idadagdag na lang yon sa dati mo or sa ngayon mong i-apply na OM. Klaro po? Okay. So, pag ikaw ay OM na, ngayon, pwede na po kayong mag-accumulate. Authorized na po tayo na mag-accumulate. Kasi marami pong mga dealers na nag-accumulate tayo, tama? Yung mga binibili-bili sa atin, sa offline. Pero this is the online program of First Vita Plus. So meron talaga siyang specific na rules kung saan pag ikaw online marketer, pinapayagan ka na pwede ka na mag-accumulate ngayon ng mga benta. Okay? So, ang unang accumulation ay single individual. Meron kang nabentahan online. Sabi, gusto daw niya mag-dealer. Nag-PM sa'yo sa page mo, tapos gusto daw niyang bumili ng First Vita Plus. Tapos sabi mo, baka gusto mo mag-dealer kasi mas maraming benepisyo. Pwede ka pang magnegosyo. Ang sabi ng kausap mo, sige, pero pwede ba na box muna yung bili ko tapos i-accumulate na lang natin? Meron na tayong ganyang program sa OM na pwede. Okay? So, ang isang OM na First Vita Plus dealer, basta't nakabenta ka ng 10 boxes ng standard or gold, depende po sa kung anong variant. Okay? Pag nakompleta niyo yung 10, pwede mo na siyang i-register as dealer. Okay? Kung sa titanium naman na Fizz, makabili siya sa iyo ng 8, okay, pwede mo na rin siyang i-register as dealer. Kung titanium naman na Forte, pag nakabili siya sa iyo ng 10, naman, makabili siya sa iyo ng 4, pwede mo na rin siyang i-register as dealer. Okay? So, kailangan niya makompleto yung mga required na quantities para ma-dealer mo siya. Okay? So, dito po, ang very important yung maalala, lahat ng bentahan dito is MRP. Hindi po pwede yung kung magkano ang power pack, dinidivide natin sa kung ilang boxes. Tapos yun po yung presyo ng nag-iipon-ipon. Hindi po pwede yun. Okay? Basta ang kausap mo, non-dealer, hindi talaga siya First Vita Plus dealer pa. Okay? Dapat po ang presyo nun is MRP. Okay? Mandatory retail price. Kung magkano po yung talagang presyo, yun po yung susundin. Kahit na nag-iipon-ipon siya sa iyo. Okay? Next is, pag nakompleto, yung 10, pag standard or gold o kaya 8, kung Fizz tabs man yan, pwede mo na siyang i-dealer, right? Tapos, i-release mo na rin yung libre niya. Okay? So, sa lahat naman, di ba, ng power packs, ang libre laging 2. So, i-release mo na yung 2 libre niya. Okay? Kung yan ay health pack ng DG or GG,
Dalandan Gold or Guya Gold, o kaya Fistabs man yan, o kaya Forte man yan, o kaya Platinum man yan. Okay? Next is, di ba, diniler mo na siya. So ngayon, katulad sa atin, dealer na rin siya. Okay? Same ang benefits, may 25% off na rin siya sa susunod niyang bili, may negosyo siya, pwede siyang umattend ng training para mahasa siya dito. All the benefits na meron tayo, yun rin yung benepisyo ng bago mong dealer na napadealer mo through ipon-ipon or accumulation. Okay? So meron tayong prescribed period. Ito yung nagustuhan ko sa OM. Bakit? Ikaw as an OM dealer, ngayon meron ka nang pwedeng i-present dun sa nag-iipon-ipon sa'yo na base sa kumpanya, base sa rules and regulations ng kumpanya, kung gusto niya ng ipon-ipon, pwede niyang magawa ito within 10 days. Okay? Para hindi yung customer mo pa yung gusto ko 10 months. Once a month ako bibili sa'yo, pero i-register mo ako as dealer, wala nang ganun. Okay? So ngayon, meron ka nang pwedeng ipakita na ito yung prescribed period o within 10 days, dapat makompleto mo yung required number of boxes na mabili. Tsaka pwede kitang i-dealer. May libre pa. After the 10 days, from the 11th to the 15th day, pwede mo pa rin siya i-dealer. Pero huwag mo nang ibigay yung 2 health packs. Okay? Yung 2 libre. After the 16th day, hindi na siya eligible for dealership. Bakit may ganito? Para ikaw, meron kang sasabihin na ito yung rules and regulations. Number 1 yon. Number 2, para hindi masyado magtagal. Kasi yung iba, totoo, once a month lang kukuha sa'yo ng box tapos at the end of 10 boxes, edi halos 10 buwan yun, di ba? Gusto pang maging dealer, gusto pang hingin yung 2. Paano? Ang sabi mo sa kanya, ipon-ipon, wala ka namang sinabing kondisyones. So ngayon, with the OM program, di ba, at least ikaw, meron ka nang sasabihin na, okay, pwede. Pwede yan na accumulation. Basta, within 10 days, matapos mo siya. Ang kagandahan yan, alam mo, anong mangyayari? Sa kagustuhan niyang maging dealer, gagawa na lang siya ng paraan. Hindi na siya mag-iipon-ipon. Anyway, kasi 10 days rin lang eh. 'Di ba? So, advantage ito sa atin na syempre gusto mo rin naman, 'di ba, na mabilis ang cheque mo, no? So, this is one way of implementing. Bigyan mo siya ng pakita mo sa kanya yung pros and cons ng accumulation versus yung ginawa niya ng paraan, naging dealer siya agad-agad. Okay pa? So, yan po yung ating health accumulation to a single individual. Okay? So, ito naman po yung inyong dealer form. It's like our dealer form. It's the same. Kasi parang dealer mo rin naman siya na nag-on the spot eh. Okay? So, ikaw nagko-control ng iyong accumulation. No? So, hindi mo na kailangan to i-report sa company na, Miss Vita, meron pala nagsimula sa akin mag-accumulate. Ang pangalan, si Juan de la Cruz. Nagsimula siya ng November 10. Walang ganon. Ikaw nagko-control nito actually. Okay? So, kung i-dealer mo na siya, ikaw, yung pag-fill up ng registration form is the same. Ang pinagkaiba lang po, kung i-declare mo siya under your OM, yung seller should be your OM dealer number. Okay? Kasi under siya ng OM program eh. No? So yung seller is dapat yung OM mo. And then you can liquidate or register this in any. Pwede kay Miss Vita, pwede sa product center, pwede po sa ating main office. Okay? Kasi it's like a regular dealership account. Klaro? Kunwari, klaro ha. So mga apps, pag may mga questions kayo, you write it down sa ating chat box. Okay? Para hindi nyo po malimutan. Para at least mamaya makatulog ka ng mahimbing. Kasi mamaya yung question na hindi mo na itanong sa akin, hindi magpatulog sa iyo. Okay? So ilagay mo na sa chat box natin para masagot ko mamaya. So yung pangalawang accumulation na allowed ay yung health packs na nabenta mo sa iba't ibang mga tao.
multiple individuals in various quantities. So, isang power pack mo, limbawa, Guya Gold, may umorder doon 3, dito 2, doon 5. Kanino mo i-register? Iba-iba ang bumili. Hindi naman pwede na i-register mo siya doon sa bumili ng 5. Remember, ang ating rule, paano po maging dealer ng First Vita Plus? Dapat ang binili ng tao ay power pack. Hindi 5 boxes, dinilar mo na siya. Bawal na bawal yon. Pag nahuli ka, termination ang iyong penalty. Okay? So, dapat careful po kayo sa mga ganun na, sige na Mars, okay na yan, nakalima ka na sa akin, i-dealer na kita. No. Kasi ayon sa ating rules and regulations na pinirmahan natin, para maging dealer ang isang tao, dapat ang binibili ay power pack. Paano ito? Naubos na yung power pack, pero iba't ibang tao ang bumili. Okay? Kaya nagkaroon po ng term na product account. Pwede mo yan i-register as a product account. So ito po ay walang pangalan. Power pack lang yung lalabas dyan. Okay? Kasi ibibili mo rin siya, di ba? I-register mo rin siya. Pero hindi siya dealer account, so wala siyang pangalan. Product account siya. So may lalabas na power pack kasi bumili ka ng power pack and nag-register ka ng product account. Tapos dito, yung direct sponsor will be your OM dealer number. Okay? Kaya sabi ko sa iyo kanina, pwede na yung OM number mo is your main head para kahit saan ka mag-register ng product account. Pero pwede rin naman na kumuha ka ng halimbawa, titanium account mo. Kasi hindi mo alam, minsan ang i-register mo na product account, titanium pala. Kung ang kinuha mong OM account, yung main account mo, standard, o di 500 lang yung sales commission nun. Diba? Pero kung titanium account yon, o at least, kung ang niregister mo titanium o platinum, 1,000 ang magiging sales commission mo. Klaro? Kasi hindi pwede pabago-bago ang seller sa product account. Kung ano yung narehistro mo as OM na dealer number, yun po yung lalabas dapat na seller. Clear? Okay. Yung hindi nag-register as OM, ordinary First Vita Plus dealer sila, can they register a product account? The answer is no. Ang meron lang pong karapatan na mag-register ng product accounts ay yung OM na First Vita Plus dealer. Klaro pa? So, basta yung health packs mo na benta ng MRP yan ang paulit-ulit dito na sinasabi, MRP dapat. Okay? You can register as product account. No? So, dito po ang product account, pwede kang mamili. Ang naubos sa iyo ay standard Guya Gold o di i-register mo ang product account mo as standard Guya Gold. Ang naubos sa iyo ay titanium forte, so i-register mo siya as titanium forte. Okay? Depende po kung ano yung naubos sa iyo na product. Okay? So, ito po, yung nabenta mo, i-register mo siya as a product account. So, ito naman yung itsura ng registration niya. So, dito po, this will be our new dealer information sheet. Nakalagay po dun sa taas, meron na siyang if product account, yun yung i-check mo. So, magiging blanco yung first part of the dealer form. Kasi hindi nga siya dealer, di ba? Kaya walang pangalan na lalabas. Walang birthday, address na lalabas. Ang ilalagay mo dyan, malaking-malaking PA. Okay? Stands for product account. Tapos yung seller, idudugtong, ang seller is your OM, dealer number. And then yung group leader, idudugtong mo siya kung saan ka merong bangga-bangga. Palagay ko naman, di ba? Doon mo yun ilalagay, kaya alangan naman sa strong side mo siya ilalagay. No? So ilalagay mo siya doon sa meron kang 1.5. Okay po? Yan. So, ang key features ng product account, ito na So, ang OM lang ang pwedeng mag-register ng product account. Okay? Tapos, meron pong lalabas na sales commission. So, yung OM na seller, meron po siyang makukuhang sales commission doon. Tapos, wala siyang pangalan,
Tapos kung anong power pack variant ang kailangan mo, dun mo siya ipapasok or yun yung kukunin mong power pack. Okay? So lahat po ng dealers na tatamaan, papataas, lahat po yun chicheke. Ha? So kahit po yung SC Max, kung platinum ang ni-register mo as product account, so kung merong SC Max na kikitain, yung mga up the line, chicheke po yun. Okay? Pero ito po yung kailangan nating maalala. Since ito ay product account, hindi po ito chicheke. So huwag niyo pong lagyan ng A and B ang product account. Pwede mo siyang lagyan ng A para mag-continue ang line. No? Ang chicheke doon yung taas. Pero hindi pwede na yung product account, lagyan mo ng ito dealer account, ito product account. Walang 1.5 yun. Pero pwede na yung OM mo, yung OM mo to, na dealer number, naglagay ka ng isang product account dito sa A side, tapos naglagay ka ng isang product account dito sa B side, 1.5 yun para dun sa OM account mo. Pero wag na wag niyo pong lagyan ng A and B si product account kasi hindi po yan chicheke. Wala yung pangalan eh. Gets niyo? You only registered that for the power pack para lumabas ulit yung product. Okay? Para meron ka ulit pang benta. Pero hindi siya totoong dealer. It's a product account. No? So, ang product account has binary points. Ito yung ibig sabihin ko na mag-1.5 siya kung merong waiting sa kabila. Doon sa upline. Okay? Pero mismo yung PA will not earn binary points. Okay? So, hindi po siya, mag-waiting siya. Mag-waiting siya. Pero hindi po yan babangga. Gets nyo? Pwede po siyang dugtungan sa isang side. Pero hindi siya, wala siyang binary points. Kaya pag nilagyan mo siya ng kabila, walang 1.5 yun. Yun ang ibig sabihin itong will not earn binary points. Okay? So, nagkaintindihan po tayo doon. Please, mga apps ha, sulat niyo po sa ating chat box kung may mga katanungan po kayo ha. Mamaya isa-isahin ko po yun nasa chat box natin. Okay? So, moving on. Ito na po yung ating mga online marketing guidelines and parameters. So, dito, kung ano po yung mga pa-promo, yung mga freebie, ito naman po yung i-discuss natin. Yung mga allowed and yung mga not allowed. Okay? So, pag kayo po, namimigay po kayo ng free items sa mga online nyo po na mga benta, ito po yung ating magiging rule. Pwede po ito. Pwede. Basta, ang flagship product or any power pack variant na product cannot be given away as a free item. So, hindi ka pwedeng magpalibre ng 2 dalandan sa sachets. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng magpalibre ng convenience pack. Yung dalandan natin, bawal. Hindi ka pwedeng magpalibre ng isang bye-bye old self tsaka isang bottled glowflies. Hindi pwede yun. Ha? So, be careful mga uplines kasi marami sa atin itong ginagawa. No? Nagpapasobra tayo, nagbibigay tayo ng freebie at yung freebie na ating pinapasama lagi ay yung other variants para kuno matikman. Bawal na yan ngayon. Klaro? Okay. So, ito pa yung rule. Pag yung benta-benta mo ay box-box. So, parang direct selling ang labas niya, di ba? Bumili siya sa'yo, isang dalandan o kaya isang melon. Ang pwede mo pong maibigay na freebie value is only 10%. Kasama na po dyan yung delivery charges. So, kung sasabihin mo, free delivery, magkano hanggang sa kanila? O baka dyan lang sa inyong area, pag kinumpute mo ng Lalamove, 100 pesos. Pero kung ikaw ang naghatid, sa online mo siya na-meet. Pero yung delivery ng produkto, halimbawa ikaw naghatid, ang tricycle ay 35 pesos. O di menos yun dun sa 10% na budget mo sa free items. Kung magpapa-free delivery ka. Okay? So, kunwari, ang binili sa'yo ay isang box, 880. 10% of that is 88 pesos. That is your budget for the free item, including
the delivery charge kung mag-free ka. Kasi parang yung delivery charge, yun yung naging free mo, di ba? Klaro po. So kung ang binili naman po ay 5 health packs, nakikita ko yung ibang mga dealers, ang ginagawa, pag nakabenta sila ng 5 health packs, sinasamahan ng isang libre. Parang ginawang 5 plus 1. Instead na 10 plus 2 yung power pack, kinalahati nila, ginawang 5 plus 1. Bawal po yun. Kasi yung plus 1 mo, anong item ang binigay mo? Diba? Dalandan o kaya melon. Kung ano yung in-order, yun din yung pinalibre mo. So, bawal po yun. Okay? Lahat po ng bawal, kung nakita nyo po na ginagawa ng ibang nasa online, OM man sila o hindi, please take a screenshot and report. Kaya po tayo nagkaganitong na programa, it is to police also yung mga pasaway. Yung mga makabenta lang, binigay na lahat. Nilibre na lang lahat. Ha? Kaya dapat po tayo tulungan natin ang company na mapulis. Okay? So sumunod tayo at the same time, yung alam nating hindi sumusunod, pwede nating sitahin o kaya po i-report nyo, no? Yung pasaway. Kasi roll out na to eh. Lahat ng First Vita Plus dealers ngayon, dapat ginagawa na to eh. Okay? Nag-register ka man as OM o hindi, you need to follow the rules online. Kasi it is subject for termination. Yun nga lang, for me, malaking advantage if you register as OM kasi maraming pakulo na pinaplano si Ma'am Doyi para sa mga OM. Nabanggit niya na yung last meeting eh. No? So, mag-register tayo kasi for sure, meron yung mga meron yung mga pasurpresa si Ma'am Doyi sa mga OM. Okay? So, kung ang binili sa'yo ay 5 health packs, ang pwede mong maibigay na libre ay 10% is 440. So anong suggestion ko? Pwede po kayong bumili ng ating mga soaps. Ano po ba yung mga mabebenta sa soaps natin? Virginity soap, di ba? O kaya po moringa soap. O kaya po glutawine. Okay? So yun po yung pwede nyo ibigay as libre. Ako sa totoo, hindi ako nagbibigay ng libre. Ang binibigay ko is free delivery. Yun lang yung palibre ko. No? Hindi na ako nagbibigay ng mga sabon. Kasi para sa akin, nabebenta naman yung products natin eh. Ang ganda-ganda ng products natin, bakit mo parang lagi sinesale? 'Di ba? Para lang bumili, kailangan mong painan ng sabon, kailangan mo painan ng ganito ganyan. Hindi naman eh. No? So, ako yung pinaka-tulong ko dun sa bumili sa akin is free delivery. Okay? Pero actually, meron tayong leeway, meron tayong budget na sinabi ng company sa atin na pwede nating gamitin. No? So bakit 10% lamang? Para po kung kinuha mo man yung produkto mo from direct selling at 25% off, may matitira pa sa iyo na 15%. Kasi at the end of the day, bakit ba tayo nag-First Vita Plus? Para kumita. Right? Eh kung sa dami ng binigay mong libre, pag kinumpute mo lugi pa pala, what's the point of doing business? Correct? Kaya po si Ma'am Doyi, very, very concerned sa atin. Na-compute niya na kung hanggang saan sana tayo. No? Mas concerned pa nga siya sa atin eh. Hanggang saan lang dapat yung ibibigay natin na libre para may natira namang kita sa dealer. Okay? So, klaro po itong mga apps. It can be other item. Halimbawa, tag-ulan, ang gusto mong ipamigay, payong. O payong na may logo ng First Vita, tas pwede yun, basta pasok sa budget. Klaro? May payong ba na 88 pesos? O baka paypay. Pag summer naman, pamaypay. Meron mga pamaypay na 88 pesos eh. No? Mga 50 pesos yung papalagyan ng logo. So, you can be as creative as you want. Ang importante lang, pumasok sa budget, yung pinanglilibre mo, yung binibigay mo as free item. Klaro po? So, eto naman po yung, ayan, nauna na pala ako. So, sabi dito, eto naman yung pangalawa. Pag power pack naman, yung nabenta.
Okay? So pag power pack yung nabenta mo, 5%. 5% naman ang budget mo para sa iyong free item. Okay? So for example, ang binili sa iyo ay isang power pack worth 8,800. So ang iyong freebie na pwede pong ibigay ay 5% or 440. Para yung kinain lang sa iyo ay yung sales commission mo. Pero yung GSOC mo, buo yun. Kikitain mo. Klaro po? Kaya po siya 5%. Okay? So, pwede po kayong mamili from direct selling products. Kung magkano po ang aabutin ng 440 mo, pwedeng langis. Okay? Bili ka sa akin ng isang power pack. Bigyan kita ng ginger lavender oil. Pasok yun sa budget kasi 275, di ba, yung ginger lavender. Okay? So, depende sa iyo. No? Pwede rin naman walang free. Ha? Don't get me wrong. Baka ang iniisip mo, ay ganun, obligado talaga ako magbigay ng free. Like I said, it's not. Hindi ito obligasyon. Kundi, meron talaga kasing nagbibigay. So ang ginawa ng company, pinatas niya ang laban. Na kung magbibigay ka ng free, hanggang dito ka lang. Ganun ang ibig sabihin nito na guidelines natin. But it is not to mean na obligado tayong magbigay lagi ng libre. Okay po? Hindi ganon. Ha? So, yung iba po yung mga ibang items na hindi galing sa First Vita Plus, pwede po siyang ipamigay as free. Yun nga, payong, pwede. No? So, pwedeng tarpaulin, pwede pong catalog, okay? Pwede pong small appliances, halimbawa, kettle. May mga mura namang kettle, di ba? Okay? So, halimbawa, ang binili sa iyo ay Platinum Power Pack o 13,000 o di ang 5% noon, pasok si kettle kasi 500 lang ang kettle ngayon eh. Okay? So, di pwede yon. Pero kung ako, mas gusto ko na First Vita Plus product ang ibibigay ko. Huwag lang flagship. Marami naman sa DS natin eh na pwede. Pwedeng coffee. Yung 1 for 5, pwede yun. Pwedeng green coffee. Bakit? Para pag natikman at nagustuhan, pwede pang umorder ulit. Correct? Ang dami nating pwedeng ipamigay yung mga tsaa natin. Sir Kaloy Coffee, Sir Kaloy Choco. Diba? Ang dami nating pwedeng ipamigay na galing mismo sa First Vita Plus Company para ma-experience nila yung other products natin. Huwag lang yung mga flagship. Ha? Huwag lang yung may mga power pack. Bawal yon. Kahit sa tingi-tingi, bawal mo ipamigay yon as free item. So, free delivery is allowed. Okay? Yan. Yan lang ang ginagawa ko. Hindi ako nagpapalibre. No? Free delivery is allowed. Yun lang yung sa akin. Yun lang yung ginawa ko dito. So, next. Yan. Bottom line, ang gusto ni Ma'am Doyi, meron tayong kita. Kahit man lang 5%. Okay, dapat meron tayong matitirang kita. Kaya meron tayong ganitong guidelines, no? So, mga apps, when we talk to prospects, when we talk to non-dealers, okay, or when you do your postings, please be reminded of the following. Ang pwede nyo pong gamitin na term ay dealer or distributor. So pwede po kayo magsabi, we are looking for hardworking distributors of our product. Pero bawal po kayong mag-alok as member. We are looking for members. I am looking for agents. Bawal po yun. Okay? Negosyo po ang First Vita Plus. So dealership or distributorship ang atin pong words na tama na ginagamit. Kasi pag sinabi mong member, parang SNR. It's a supermarket membership club. Okay? Parang Slimmers World. Exercise or ano ba siya? Gym membership. Eh, hindi naman po tayo membership, di ba? Dealership tayo kasi negosyo tayo eh. Kaya, please be careful of your terms, no? So, pwede po kayo magsabi na wala tayong membership fee, no membership fee, kasi wala naman talaga tayong hindi nga tayo membership eh. Kaya no membership fee, totoo naman. Correct? Ang bawal mong sabihin ay free membership. Kasi ang ini-imply meron pero nilibre mo lang para sa kanya.
Hindi nga naman talaga tayo membership. Okay? So, word is dealership. Bawal rin po ang reseller program. Bawal na yon kasi maraming umabuso. Okay? 3 kahon lang para maging reseller. Pero ginawa na palang dealer. Napakarami po ang na-terminate. 3 batches na po ang na-terminate na mga dealers dahil dito sa reseller program na ito. No? Kaya po, please mga uplines huwag na tayo pumang-apat. Okay? So, tama ba yung Tagalog ko? Pumang-apat? May ganun bang word? I don't know. So, ito pa. Ang allowed sa atin is MRP. We do not use SRP. Anong SRP? Suggested Retail Price. Hindi naman tayo suggestion lang Mandated tayo na kailangan sumunod sa official pricing ng company. Kaya MRP, Mandatory Retail Price. Sanayin na natin ang sarili natin. Okay? So pag kayo po ay nag-describe ng mga products natin, yung mga benefits niya, lagi po nakalagay may help, may enhance, may supplement, may boost. Okay? Lagi po merong may. Para hindi po lumalabas na nagki-claim ka. Ang bawal po ay yung nangangako ka or nagki-claim ka na ito ay gagaling ka. This will cure. Ito, sigurado magkaka-baby ka. Yung mga ganun, di ba sa melon? So, hindi pwede yun. Paki-adjust po yung mga postings natin. No? So, ano pa? Ang pwede lang pong mga promos na i-post natin sa ating mga pages at sa ating mga accounts ay yung mga official promos ng company. Liban yung mga free mo kasi minor naman yun Pero dapat ang naka-post na promo, yung talagang parang wow, it's a promo alert, mga ganon, ay yung mga galing sa company. Okay, so ito, allowed to. Yung company announced or approved promos, tapos pwede ka magsabi na, I am a registered First Vitaplus dealer. If you order from me 10 boxes, I can give you 2 boxes free. If you order from me 4 boxes platinum, I can give you 2 boxes free. Allowed yon. Kasi yun yung power pack, right? So allowed siya. Okay? Ang bawal is, be my reseller for only 2,200. Start your business with First Vitaplus for only 2,000. For only 2,200, bawal yun. Okay? So ito po, mga sample ng mga bawal. Ito yung text niya sa First Vitaplus Great Deals. Good news! May promo na ulit. Get lifetime discount of 25% on all products. Get as much as 1, 2, 3, 4, up to 5 boxes for free. Saan niya kinuha yun? Kung nag-dealer yung tao sa 10 kahon, di ba 2 ang libre? Paano naging 1, 2, 3, 4, 5 ang libre? Kaya ito naging bawal. Okay? Ito pa, free membership. Bawal rin. Kasi 'di ba, hindi nga tayo membership club. Free membership for those who want to be our online reseller. Bawal rin yon, yung reseller na word. We don't use that. We only use distributor or dealer. Okay? So, ito naka-circle, tapos ang laki-laki ng red X. Parang teacher lang, no? Sa school. Pula talaga ang ballpen ni teacher. Yan. So, bawal po ito. Nakalagay dito, only First Vitaplus approved parlance, literature, and materials can be distributed online. Creation, development, design, and social media posting of your own marketing material regarding First Vitaplus business may be allowed as long as they conform to authorized First Vitaplus parlance. Posting, reposting, and sharing of existing First Vitaplus approved materials are allowed as long as they are faithful copies of the original. Okay? So ito na ang next. Nagka-promo tayo. Yung ating birthday promo ni Ma'am Doyi, nakalagay dito, free Guyabano Standard Power Pack for every purchase of Platinum, Titanium, P-Solutions Beauty, P-Solutions Face. Meron pong dealer, ito po ang ginawa niya.
parang ako to. Kinabahan ako nito nung ginawang example ni Ma'am Doyi. Oh my God, ako yan na. So ito yung ginawa ko noon, na buy one, take one free. Tapos nakalagay promo alert. Pag bumili ng Platinum na Dalandan 13.8, Pineapple 14.6, Guyabano 15.4, may libre na isang buong Guyabano Power Pack. So nakalagay dito, check. Nawala naman yung kaba ko. Okay? Kasi it's a faithful interpretation of the promo. No, nilagyan ko lang ng pictures. Pero yun rin naman yun, di ba? Yung nakasulat dito, wala naman akong binago. Hindi ko naman sinabi na magiging 2 Guyabano Power Pack ang libre niya pag bumili siya ng Platinum. Hindi ko rin binawasan. Hindi ko rin ginawa na 6 boxes na lang ang libre niya pag bumili siya ng Platinum. Okay? So pwede po ito. Yung ganitong klaseng poster na ikaw gagawa, pwede po ito. Okay? Ito, bawal rin. Reseller package for as low as 2,200, bawal po ito. Na-mention ko na kanina. 'Di ba? Kasi wala naman talaga tayong reseller package. Yung 3 boxes na sinasabi niya, na yun daw po yung magiging makukuha mong produkto as a reseller, yan ay booster pack. Correct? So booster pack meron tayo, 3 boxes. Power pack meron tayo. Pero wala tayong reseller pack. Okay? So for our guideline, for our reference, ito po yung mga presyo ng mga products natin, mga power packs natin. Dalandan and Melon, 8.8. Guyabano and Vitalite, 9,650. Pineapple, 8,950. Fruits and veggies with mangosteen, 10,450. Yung pinakabago natin, coffee 34-in-1, 8.8. Sa atin pong gold line, Dalandan and Melon, 9,150. Guyabano is 10,150. Sa atin pong platinum, Dalandan is 13.8. Guyabano is 15.4. Pineapple is 14.6. Lahat ng titanium, Forte man yan, Fish Tabs man yan, lahat po ay 12,999. Okay? So ito pa. Ako na naman ito. So ito po. Ginawa ko po ito. Naka-attend ako ng training ni Doc RC. Nakalagay. Bakit ito 12,180? Kasi yung 12 boxes, tinimes ko siya ng 10,150, ng 1,015. So ang total nun is 12,180. So ini-slash, tapos nilagay yung 10,150. This is allowed. Kasi, totoo naman, di ba? Yung laman ng power pack natin is 12 boxes. So ang totoong value nun is 12,180. So, pero, makukuha mo siya ng mas mababa, 10,150 na lang. So this is allowed. Okay? Hindi yan price drop, kundi yan ang totoong presyo. Pinakita ko lang yung original price na dapat na presyo kung bibilhin siya ng per box. Parang ganon. Okay? So pwede rin to yung nakalagay 100% original products, tapos free delivery, COD, pwede rin yan. Okay? So, eto, akin rin to eh. Akong gumawa nito kinabahan rin ako dito. So actually, etong post na to, sabi ni Ma'am Doyi, tama ito. Ang mali lang, etong 16% off. Bawal siya. Okay? Bawal ka maglagay na parang diniscount mo yung produkto, yung power pack. Okay? Ang pwede mo ilagay, yung original price, yung 12 boxes na presyo, as compared to buying it as a power pack. Okay? So yan ha. So madali namang sundan yung mga guidelines ng company, no? Basta kung ano yung nakasaad, yun lang yan, hanggang doon lang tayo. Okay? So itong 16% off, inayos ko na yan doon sa mga post ko. Tinanggal ko na siya, inedit ko na siya. So very important kung paano po maglagay ng pricing. So ito, pwede ka maglagay na special promo, buy 10 boxes, get 2 boxes free. So 8,800 yung power pack na Dalandan. Ang na-save mo ay 1,760. So galing to kay Doc RC eh. So ito, yung sale, 17% off, ito ang bawal. So
So pwede mong ilagay na 10,560 dapat yan. Ngayon, babayaran mo na lang 8,800. Ang na-save mo, 1,760. Yan, allowed to, yung baba. Pero yung nakalagay na sale, 17% off, bawal siya. Klaro po? Bakit natin ginagawa to? Yung 10,560, naging 8,800. Kasi nakaka-attract. Diba? Kung ikaw rin naman, talaga? 10,000 pala yan? Ngayon 8,800 na lang? Ay, bibili ako. Diba nakaka-attract siya? No? Style yan ng Shopee eh. Tingnan niyo po sa Shopee. Ganyan ang presyohan lagi. Galing sa 5,000, ngayon, 4,500 na lang. Ay, napapabili ka. Kasi, alam mo, nakababa ka ng presyo. So, ito, totoo naman. Kung bibilhin mo siya ng per box, yung 12 kahon ng dalandan, aabutin ka talaga ng 10,560. Pero dahil naibili mo siya as power pack, 8,800 na lang. Kasi yung dalawa, libre na. So, when you create your post, no, pwedeng ganun ang iyong magiging guide. Huwag mo lang lagyan kung ilang percent ang magiging libre niya or sale niya or natipid niya. Okay, yun lang yung bawal, yung discount na percent. Yan, ito bawal to ha. Mga apps, bawal to. Kasi tingnan mo, pinalalabas niya, reseller package, 3 boxes. So, 2,290. Nagtataka yung iba, bakit daw naging 2,290? Alam niyo anong ginawa niya? Yung 9,150 na 12 boxes Dalandan Gold, dinivide niya ng 4. So yung 9,150 divided by 4, ang lalabas niyan, 2,287.5. Ni-round off niya to become 2,290. Tingnan niyo itong Dalandan original. Yung 3 kahon niya is only 2,2. Because it is 8,800 divided by 4. Kaya 2,2. So yung 12 boxes, dinivide niya rin ng 4. Kaya 3 boxes ang natira. Yun ang ginawa niya as reseller package. Bawal na bawal po ito. Wala po tayong reseller pack. Ang meron tayo, booster pack. At ito po yung mga presyo ng booster packs. Ang Dalandan tsaka melon, 2,570 siya. Hindi 2,2 2,570. Makakamenos ng konti. Kasi 880 times 3. Dapat 2,640 yan eh, yung 3. Eh dahil booster pack ang binili, 2,570 na lang. Magkano ang natipid? 70 pesos. Pang Jollibee. Okay? So Guyabano booster is 2,865. Fruits and veggies booster is 3,105. Pineapple booster is 2,615. Okay? Yan, mga bawal. Ha? So ang Dalandan po, tsaka melon na gold na booster ay 2,715 tsaka 3,015. Okay? So, yan. Ha? Ito yung pricing natin sa booster. No? So, next, bawal rin po magbenta ng competing products sa ating pong Facebook account or Facebook page. Okay? Yung iba, sabi, bakit? Dati na po natin tong rule sa offline. Baka po nalilimutan natin. Sa atin pong offline, sa ating registration form, di ba po sa likod nito, meron po tayong pinirmahan na rules and regulations. Nakasulat na po ito dati na kung ikaw ay may tindahan, pwede kang mag-display ng First Vitatas products basta walang competing products from other MLM. So same rin po sa online. Kung First Vitatas dealer ka, bawal ka rin maglagay dyan sa iyong sa iyong account or page ng mga produkto galing sa ibang kumpanya. Okay? Kung meron po kayong mga dealers na gawain ito, dala-dalawa ang pinopost, kay tatlo-tatlo, kung ano-ano, pwede niyo po silang i-report para ma-terminate po sila as First Vitatas dealer. Okay po?
Iba po yung nagbebenta po kayo ng kakanin ha. Magaling po kayo gumawa ng kakanin. Nagbebenta po kayo sa Facebook page nyo. Ibang case yun. Hindi yun bawal. Kasi wala namang produkto ang First Vita Plus na kakanin. Gets nyo? Magaling ka gumawa ng chocolate cake. Nagbebenta ka online chocolate cake sa mga may birthday o kaya may okasyon o kaya naghahanap na talaga ng masarap na chocolate cake. Hindi yun bawal. Okay? So pwede mo i-post yun, pati First Vita Plus mo. Ang bawal ay yung mga produkto galing sa ibang MLM. Post ka ng post. Tapos nagpo-post ka rin ng First Vita Plus. Di mamili ka na. Diba? Kung gusto mo na may iba ka pang kumpanya, di umalis ka na sa First Vita Plus. Pwede ka mag-voluntary resignation para hindi ka terminate. O kaya, pwede kang i-report ng ibang mga dealers para ma-terminate ka na. Klaro? Yan. So, ito naman po yung sa mga testimonies na pwedeng gamitin. You use kung ano po yung galing sa company. Yan ang pinaka-safe. O kaya, you use your own testimony. Tama? Lahat naman tayo may testimony atin eh. Halos lahat, di ba? So, yun, pwede mong gamitin yon. Pero wag po kayo mag-lift ng mga testimonies galing sa ibang tao. Meron po akong naging problema a few months ago. Meron po akong dealer na celebrity. Pinost po kasi niya sa kanyang Instagram. Pero yung nakita lang naman sa Instagram ay yung kamay niya. Wala namang muka. Yung kamay niya, nagkakanaw siya ng forte. Yun lang. Tapos sa isang niya pang post, may nakalagay 2 kahon ng titanium forte. Syempre, ang mga taga First Vita Plus, matatalas ang mata. Di nakita. Ginawan siya ng post na yung kanyang katawan, tapos may katabi dito na mga boxes ng First Vita Plus, tapos may caption pa na itong celebrity daw na to, umiinom ng First Vita Plus everyday. O di syempre, sa akin ang buwelta. Bakit daw siya ginagamit ng company? Ako naman walang kamuwang-muwang. Really ma'am? Kasi hindi nga ako nag-post eh. Never ko siyang pinost na bumili ito sa akin, celebrity ito, artista ito, singer ito. Never ko siyang pinost tapos biglang kalat na sa buong First Vita Plus company. So bawal rin yun ha. Kahit ilagay mo dyan na CTTO, credit to the owner. Diba yun yung ibig sabihin ng CTTO? Pero kasi, pag pinasa-pasa and then yun naman pala yung pinaka-original poster, wala naman pala siyang pahintulot, wala siyang permission from the person na fini-feature niya. It's still bawal. Ang masakit niyan, hindi naman tayong Vita dealers ang hahablahin. Ang ihahabla, ang kumpanya natin. Kasi ginagamit yung pangalan or yung persona nung taong yun. Celebrity man yan o hindi. Pwede maghabla yan kasi ginamit siya. So it's not the fault of the company, right? Kasi ang gumawa naman ng post, dealer eh. Tayo ring mga dealer ang nagpakalat, share. Okay? So careful tayo sa ganun, no? Ang pinaka-safe is kumuha kayo ng mga testimonies from the company. Marami tayo sa mga Vita Life magazine natin. Diba? Kahit yung mga luma nating mga catalog, diba meron dun mga sakit? Yung mga pasyente na gumaling, yun pwede nyong i-scan yun, picturean yun ng maganda. Yan ang pwedeng i-post. Kasi galing siya mismo sa First Vita Plus company. Okay? Ang ayaw natin, yung ganito, yan. Yung ganyan. Na wala namang pahintulot dun sa tao. Okay? Ginamit lang siya. Okay? Ito, no to. Ha? So, let us help our company to do our business clean. Okay? Kasi lalo na sa online ngayon, mapicturan, ma-screenshot, it will already be evidence against our company. So, yung ating intensyon na mabuti, alam ko, our intention is good. Kaya mo nga pinupost ang testimonies kasi gusto mo makita ng ibang pasyente, di ba? Mabigyan sila ng pag-asa, nagagaling rin sila sa ating, hindi gagaling, matutulungan rin sila sa ating produkto. But, pwedeng mapahamak ang negosyo natin. Kasi baka walang paalam or pahintulot dun sa nagmamayari.
Kaya careful tayo sa ganito. Marami naman tayong mga testimonies na mabibigat, matitibay, na galing mismo sa company. Or you can use your own. Okay? So yan ha, mga uplines, mga reminders. Okay, galing po sa ating company. So tapos na po ako. Thank you for attending our training today, our training tonight. So magbabasa po ako ng ating mga questions ha. So eto si Upline Sai. Bali Ma'am Des, parang advanced power pack and to pay in either PA or dealers sa accumulation through online. Yes, Upline. Sabi ni Ma'am Doyi, pwede ka mag-advance power pack. Tapos pag niliquidate mo sa company, pwede po siyang i-liquidate as product account or as normal dealership account. Pero ang duration niya is still the same. Okay, kung ano yung binigay sa yung period of liquidation, yun ang masusunod. Sino pang may mga question dito? Ito kay Upline Tin. Authorized accumulation. Pwede po Ma'am Des magtanong about this. Ibig po sabihin ito, halimbawa may kaibigan ako na gusto mag-dealer pero hindi kaya bumili ng power pack pero nakabili padala 2 kahon. Pag naka 12 na po siya, pwede na po siyang magkaroon ng dealership account or ban. Pwede Upline. Pwede siyang maging dealer na. Hi Harry! Hello! Great morning to you, Harry! So, Upline Tin, kung meron pong gusto magpa-ipon-ipon sa'yo offline, apps, ang offline ipon-ipon actually is not allowed by the company. We don't have that program. Kung na-meet mo yan online, at gusto niya maging dealer, kulang lang ang budget. Ang budget niya, 5 kahon. So, pwede siyang bumili ng 5 boxes, MRP, right? Tapos, before mag 10 days, nabenta niya na yung 5 boxes. Bumili siya ulit ng another 5 boxes sa pang-siyam na araw niya. O pwede mo na siyang gawing dealer. Kasi sa loob ng 10 araw, nakompleto niya yung 10 boxes niya. So pwede mo siyang i-dealer, may libre pang 2. Okay? Kasi pumasok siya dun sa prescribed period. No? So, yan ang nako-confuse rin ako dun sa una kasi meron ng mga dealers na sa offline. Sa offline ko na-meet. Gustong ipon-ipon style. So, tinanong ko yun kay ma'am. Ang sagot, walang authorized na ipon-ipon sa offline hataw. Meron sa online hataw. So, technically, diskarte mo yan sa offline. No? Magiging diskarte mo. Sa online, binigyan tayo ng rules. 10 days siya para makumpleto yung 10 boxes. Okay? So, ano pa? Paano kung iba't ibang variants ang binili niya? Diskarte mo na yon, Upline Becca. Okay? So, halimbawa, assorted na mga gold, merong original. Okay? So, pwede mo siyang i-allow basta maka 10 boxes siya. Basta ma-accumulate niya yung 10 boxes. Si Upline Jack, Upline, kung sa OM ba, bibili at hindi siya makasampu within prescribed period, paano mo makukuha ang 25% mo kung lalabas na DS na lang siya? Apps, you cannot sell less 25% to a non-dealer. So, halimbawa, merong bumili sa iyo. Gusto niya sana mag-ipon-ipon. So, yun ang usapan nyo. Sa online mo siya na-meet. Diba? Sa online mo siya na-meet. Tapos, ang transaksyon nyo, sige, gagawin niya ang accumulation sa loob ng 10 araw. Umabot na ang 1 buwan. Ang nabibili pa lang niya ay 8 kahon. So, diba, according sa rules natin, hindi mo na obligasyon na i-dealer siya. Kasi lagpas-lagpas sa 15 days Correct? Yung 8 boxes apps, remember, MRP ito. Mandatory retail price. So, hindi ka lugi doon. Pwede mo siyang, kung wala ka ng mapangalan, okay, pwede mo siyang i-register as product account.
Correct? Pero hindi mo na siya i-register dun sa taong yun. Kasi bawal rin yun. 8 boxes pa lang siya, dinealer mo na siya. Bawal yun. Kasi ang dealer, naka-dealer yan, yung isang tao, dahil bumili ng power pack. Ganun ang rule natin. Bawal na nga yung Mare, malakas ka sa akin eh. Sige, bumili ka lang ng 5, di-dealer na kita. Bawal yung ganon. Okay? Yung iba sabi, tulong. Tulong daw dun sa tao. Pero it's against the rules and regulations kasi it's unfair. Imaginein mo halimbawa, sabi ni Doc RC, sige, tulong ko sa lahat ng tao. Pag kayo bumili sa akin, 5 lang. O kaya sasabihin ko, ako nagsabi, wag na si Doc, dinamay ko pa sa example ko. Okay? Sabihin ko, sige, atin-atin lang ha. Pero pag nakalima sa akin, i-dealer ko na. Di ba unfair advantage yun? Paano makalaban ang bago? Yung bagong sali. Gets nyo? So, ang ginagawa ni Ma'am Doyi, pinapantay niya yung playing field. Luma ka man na dealer, na may pondo ka na medyo maliganda na ang cheque mo, hindi mo pwedeng gawin yun na 5 lang, i-dealer na kita kasi may pang-abono naman akong 4-4. 4-4 lang sa'yo, 4-4 galing sa akin. O, dealer na. Ano yung bagong dealer? Kakasali pa lang. May kapasidad ba siya na mag-offer ng ganyan sa mga prospects niya? Baka nga yung 8-8 niya, inutang pa sa Bombay. Gets nyo bakit may ganito tayong program? Para walang unfair sa mga kapwa dealers natin. Luma at bago, we follow the rules, di ba? Yun. So, Upline Susan, wala tong quota, yung OM. Wala. It's a program wherein Ma'am Doyi wants to take care of those people who are doing online selling. Okay? Kaya palagay ko later on, we will have training kung how to sell online. Parang dun papunta No? Kasi nagsabi na si Ma'am Doyi na pag ikaw OM, yung mga sinabi mo na mga online selling platforms mo, Facebook man yan or Twitter, mafi-feature. Bale, parang ipopromote ka nila na pag ikaw, you're looking for First Vitalplus online, these are the following online OM. Okay? Ito yung mga pwede mong puntahan na mga OM, official na mga First Vitalplus online marketers. Ganon. So palagay ko ganito yung magiging, hindi ko to sure pero palagay ko ganito yung magiging takbo ng OM na magkakaroon ng sariling training on how to sell online, yung mga ganon. Okay? Papatibayin yun ni Ma'am Doyi kasi ngayon, naramdaman na natin na kailangan talaga natin marunong tayo sa online selling, correct? Kasi, ang tagal na natin lockdown. So, she is preparing us for next year. Kasi, tingnan mo, magdi-December na next month, pero wala pang sinasabi kung mag-open ang Pilipinas o hindi. Correct? Meron pa rin COVID, di naman nawala. No? So, Ma'am Doyi is preparing us. Kasi by next year, baka majority ng bentahan natin will be online. Kaya may ganito tayong programa. Okay? So, Upline Susan, walang quota, need monthly may i-register, walang ganun apply sa OM. Apps, kung relative ang bumili ng product at nagbigay ng free sachets or box or tulong, case-to-case basis siguro apply, no? Iba kasi itong pinag-uusapan natin na online Hindi mo to kakilala, something who inquired in your page. Ang tanong mo naman, kamag-anak mo, gusto mong tulungan. Kahit man ako, nagbibigay ako, ang ate ko pa lang nung na-COVID, isang buong power pack ang binigay, hindi naman pinabayaran. Magkaibang case sa apps. Wag mo apps ihalo yung offline tsaka yung online. Kasi pag sinabi mong online, these are strangers. Diba? Mga strangers na nakita yung post mo sa page mo, nag-inquire sa iyo. Yun. So yung sa'yo na kamag-anak mo naman yan, pwede yan. Offline yun No? Offline yun. Wag mo lang abusuhin na to the point na nirereklamo ka kasi lahat na lang pinagbibigyan mo. Pero
kung kamag-anak mo yan, you want to help them sa karamdaman nila, gusto mo silang makatry ng product, pwede yun. Okay? Apps, yung mga post ng baby na umiinom ng Vita Plus, pwede. Kung baby mo yan upline, pwede. Kung baby mo yan, walang problema. Okay. So, yun lang po yung mga katanungan. Thank you. Thank you for all your questions, ha? Sabi ni Upline Chris, yung Grinab lang daw ng mga umiinom na First Vita Plus product. Magpaalam ka, Upline. Magpaalam ka kasi ang pwede lang naman magreklamo sa'yo yung kinuhanan mo ng photo, di ba? So, pwede ka magpaalam. Upline, ang cute naman itong anak mong umiinom ng First Vita Plus. Pwede bang i-grab? Pwede kong gamitin sa post ko? Tapos dapat may screenshot ka nun. Para pag nagreklamo siya na, eto namang si Upline Chris, pinasikat masyado yung anak kong umiinom ng Vita. O di may proof ka na, uy, teka, Upline, nagpaalam ako sa yun yan, ha? Gets niyo po? So magpaalam kayo. Hindi ibig sabihin na dahil pinost niya yun, tayo, pwede nating i-grab lahat ng mga pictures doon. Okay? Lalo na kung naka-private yung account niya. Tapos ikaw, in-screenshot mo yung kanyang post para makuha mo yung picture niya. Hindi man lang share button. Kundi grinab mo talaga yung photo. So, minsan kasi depende sa settings ng Facebook. Ako, ang Facebook ko talaga naka-public. So anything I post, yan, pwede nyo talagang kuhanin yan. Pag nag-post ako ng pasyente, nagpapaalam rin ako. So, yun rin siguro ang gawin natin. Okay? So thank you for all your questions. Thank you for all your texts here your messages here in our Zoom chat. Hello, Upline Rebecca Morales. Nasaan si Toby? Ayan, tulog na. Nahele sa aking magandang boses. Yan, si Upline Winnie, hello, hello. Upline Jocelyn, hello po. Upline Emmy, Doc Dewey. Thank you, Upline Sai. Good luck tomorrow. Upline Marge, Upline Harry, Upline Tin. Thank you for attending. Yan, sino pa? Upline Jack, Upline Susan, thank you. Upline Gloria, salamat po. Upline Katha, Foha, salamat.